Sa TV Production. Your only island TV channel. Eto nga ho, meron ho tayong 4 na mga bisita dito. Nangako ako ha, inspiring ang mga kwento ninyo. Ayan, let's welcome po si Kenny, ayan, si Roslan, si Girly, at si Nurulin. Ayan, no? Sila ang magkukwento sa atin ng kanilang buhay. Hindi lang buhay estudyante, kundi buhay iskolar. At syempre, kasama natin ang ating ever-dependable Nax naman, na kasama ho sa PESO. Although hindi lang employment, livelihood, no, pati ibang opportunities po ay nasa opisina rin ho nila. Sir Ayeng Singson. Yes. Ayan. So yun, ano ang SPES? Special Program for Students. Special Program Employment for Students. Ito ho ay actually programa ho siya ng DOLE. Oo. So, nung umupo po ako as mayor, meron na talaga silang ganyang programa. Yes. Anong mga natapos nyo? Ken? Bachelor of Secondary Education, major in English. Ay, okay. Girly? Bachelor of Early Childhood Education po. Ang galing. Nurulin? Bachelor of Early Childhood. Okay, ikaw, Roslan. Bachelor of Agricultural Technology. Ayun, ang galing. Ito ma'am sa iyong kayong scholarship. Katulong sa ating pag-aaral ko. I'm looking for para ma-atog ko sa pangailangan. Kasi medyo hirap. Hirap ma'am yung mag-aaral ka ako ng portado. Talo na yung mga magulang. Ako yung SPES sa one of my classmates. Sabi niya kung gusto daw ako mag-apply as a SPES. Tapos sinabi ko kung ano po yung SPES. Sabi niya, opportunity ko for students daw, like sabi na need ng school financial. Anong taon to nung nag-apply ka? 2019. Okay, sige. Po kasi ma'am, nag-work po kasi ako sa laundry shop as my part-time po para mapatulungan yung personal expenses ko and fam ko po. And para hindi na po ako maging burden sa kanila. And yung isa po kasi namin customer sa shop po, sabi niya sa akin, nakitaan niya po ako ng potential na parang matyaga daw po ako. Okay. Sabi niya kung may may SPES program daw po, sabi niya if gusto mo or if interested ka, mag-apply ka. So, pangalanan natin yung kliyenteng yan. Sino yan? Si Jainab po, Majakin. Opo. Tapos, since high school, I am working na talaga. I'm a working student to suffice my studies. Kasi, syempre, mahirap din kami. My father is just a carpenter. Hindi halata. My father is just a carpenter, tapos nanay ko housewife, ganyan. So, nag-work talaga ako para matustusan ko yung pag-aaral ko. And then, dumating yung pandemic, so medyo nag-struggle sa first year to second year. Buti na lang nung pagka-second year na, yung classmate ko nagpa-process ng requirements. Tinanong namin kung para saan. Tapos sabi niya, sa SPES daw. Tapos in-introduce din sa amin. So ayun, nag-join kami mag-apply sa PESO for SPES. And thanks God, andito na. Ito na ngayon. Ang daming doors na nag-open because of SPES. Oo. So, mamaya, pag-uusapan naman natin through kay Sir Ayeng, paano ba pumasok sa SPES, paano yung proseso, sino ang lalapitan, no? Sa pagbabalik po yan ng Vida sa Vela. Buenos dias, Isabela City. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mabungahong adlaw, Basilan.
Ang edukasyon ang tanging pamana na kayang ibigay ng bawat magulang. Hangad nila na makapagtapos ng napiling kurso ang kanilang mga anak. Ngunit dahil na rin sa hirap ng buhay, ay madalas ang nagiging katuwang ng mga magulang ay mga pribilehiyong scholarship ng kanilang mga anak. Dito sa Isabela City, may 4 na kwento tayong tutunghayan. Mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon ng ating mga kabataan. Tara at samahan niyo po ako sa aming munting kwento dito lamang sa Vida Isabela. Ayan, nagbabalik po tayo dito sa Vida Isabela. Bago kayo, Sir Ayeng muna, anong message mo sa mga gustong mag-apply sa SPES? So, actually, ma'am, this year is open lang po talaga yung application for SPES. So, ngayon po, nag-open po ulit yung SPES for Batch 2 this coming September 2023 po. So, sa mga gustong mag-apply or gusto maging part ng SPES program, so punta lang po kayo sa PESA Office, Public Employment Service Office, sa Barangay Binuangan, New City Gymnasium po. Ayan. So, thank you so much, Sir Ayeng, no? Kayo naman, anong mensahe ninyo sa mga kapwa ninyong kabataan, lalo na yung mga nag-aaral pa ngayon at medyo nahihirapan? Start tayo kay Girly. Yung masasabi ko lang po or maibibigay ko na mensahe para sa mga kabataan at nag-aaral pa po, nahihirapan sila sa mga situation na yung nararanasan nila ngayon is i-enjoy nyo lang po yung buhay. Huwag po kayong magmadali, huwag nyo i-pressure yung sarili nyo. Instead na gawin nyo po yung mga bagay na wala namang halaga or hindi naman nagbibigay ng importansya, i-enjoy nyo po yung time nyo para matuto ng mga bagong kaalaman, matuto po ng bagong experience, mag-explore po kayo, not in a negative, dun po kayo mag-explore kung saan mas may matututunan kayo na magagamit nyo din sa mga susunod na araw. Yun po. Ayan, ang galing. Thank you so much. Sino Rulin? Yung maibibigay ko pong mensahe sa mga kabataan na kagaya namin. Yun po, syempre as a students,
nandun talaga tayo sa part na nahihirapan talaga tayo sa situation na meron talaga time na parang gusto nating mag-give up na talaga, especially sa schoolworks, ganyan. Pero minsan kailangan din po nating maging i-refresh natin yung mind natin, ma'am. Huwag masyado yung magpa-stress pa sa schoolworks. Tapos, syempre, pray po. Tapos, syempre, minsan kailangan din natin maghingi ng advice sa mga parents natin na paano yung gawin na ganito, na sitwasyon ka na sobrang hirap talaga. Like sa amin, ma'am, yung practice teaching namin, kailangan talaga din ng guide ng parents na. Ayan. Thank you, Roslan. Yung advice ko sa mga kabataan na nag-aaral, una-una, pag may mga problema kayo, huwag nyo idaan sa bisyo. Hindi yan nakakatulong. Kailangan faith in God, determination, tiwala sa sarili. Kung kaya namin, kaya nyo rin. Laban lang. Oh, ang galing, ang galing. Sige, Ken. So yung mensahe ko po sa mga kabataan, especially sa mga estudyante na pinanganak na walang green lights palagi, na kailangan magporsigi or kailangan pa magtrabaho to finish their studies. Yung mensahe ko sa kapag nahihirapan sila, mag-pray lang talaga, dapat lagi lang positive kasi God will always send someone to save us. Tulad na lamang ngayon ng gobyerno, di ba? Sinasave tayo ng gobyerno, may mga programa ang government natin para makatulong sa atin. So, siguro ngayon nag-iisip kayo or nahihirapan kayo maghanap ng mga tutulong sa inyo ng mga scholarship programs, pero siguro kailangan nyo lang mas galingan pa yung paghahanap or pumunta kayo sa mga offices na nagbibigay talaga ng mga tulong. Kasi andyan, ang help, andyan na yan, existing na yan. Minsan din we have to meet halfway. Kailangan natin mag-effort para makahanap ng mga tulong. So ayun, dapat positive lang tayo kasi hindi tayo pinapabayaan ni God. Lagi siya magsasend ng tao para tumulong sa atin. So thank you talaga, Mayor, dahil nandyan kayo. Thank you, di ba? Nagpapasalamat din po tayo syempre sa Peso at sa Dole. Gustuhin man po natin na mapagbigyan lahat. Alam po namin na lahat ng mga problema, no? At hindi lang yan yung mga indigent, kahit yung mga, di ba, may trabaho, both parents, talagang dumadating din talaga sa point na nagigipit, di ba, at nakukulangan. So, maliban ho sa SPES, meron ho tayong mga educational assistance. Pwede rin ho kayong pumunta sa Mayor's Office, hanapin po ninyo si Ma'am Gemma. Okay? So, magdala lang ho kayo ng proof na enrolled kayo. At alam ko, meron din tayong scholarship program with Claret College of Isabela. Ilan ang scholars natin doon? Mga 30 plus, di ba? Eto naman, bakit Claret? Kasi ho, hindi ho lahat ng nag-aaral sa private school, no, ay mayayaman. Di ba? Meron kasi andun yung gusto nilang kurso, meron kasi yun yung schedule na pwede sila. So, ang government po kasi, in fairness, maraming scholarships din. Ang DOLE, ang CHED, di ba? Meron kayo. So, we decided din po to choose very deserving students po ng private school para tulungan din mo natin sa kanilang pag-aaral. Ayan. So, thank you. Thank you so much. Sir Ayeng, Roslan, Nurul In, Girly, and of course, Ken. I hope that you continue to inspire others kung saan man kayo dalhin ng kapalaran, no? Ipagpatuloy ninyo yung pagtsatsaga, no, na ginawa ninyo nung nag-aaral pa kayo. Okay? Thank you so much.
Sa bawat pagtawag ng mga pangalan sa entablado, sa bawat palakpak na maririnig mo galing sa iyong mahal sa buhay at mga kakilala, ay ilang luha na kasama. Sa bawat pagpupursigi na makatapos ng pag-aaral, lahat ay gagawin at titiisin, makamit lamang ang diplomang inaasam. Sa mga nagtapos sa taong ito, kaisa niyo kami sa inyong galak na nararamdaman na dumaan man ang pandemya ay tuloy ang buhay at nasa inyong mga kamay ang inyong mga diploma. Congratulations, graduates of Batch 2023! Samahan niyo po muli kami sa iba pang susunod na episode dito lamang sa Vida Isabela. Kaninang phone yun? Ang edukasyon ang tanging... Silip-silip pa siya. Sa bawat pagtawag ng mga pala... Sorry. Isa TV Production. Your only island TV channel.